Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Maraming salamat po, Panginoon Kristo, sa iyong kabutihan. Maraming salamat, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay. Panibagong linggo na naman na kami ay magpuri sa inyo, magsilbi sa inyo, Panginoon Jesus. Hallelujah, Father God, in the name of Jesus. Maraming salamat po at kami ay nagising upang ikaw ay muling aming itaas, aming sambahin, aming pasalamatan. Maraming salamat, Panginoon. Napakabuti mo po. It's Monday morning here in Houston, Texas. Praise God sa kanyang kabutihan. Puno siya ng kaawaan. Thank you, Lord, my King and my Savior, Jesus. Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po sa panibagong umaga. Kami ay gising, ligtas sa anumang kapahamakan. Oh, hallelujah, Jesus. Holy Spirit, maraming salamat po. Thank you, Holy Spirit, sa inyong kabutihan, sa inyong paggabay sa amin. Sa araw-araw, ngayon ay panibagong umaga. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Thank you, Jesus. You are good at all times. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Ikaw ay buhay. Buhay ka sa aming mga buhay. Nararapat naman na ikaw ang aming kilalanin. Ikaw ang aming sambahin. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Nothing is impossible with you. Praise your name, Father God, in the name of Jesus. Diyos na buhay. Hallelujah. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. It's another day to serve the Lord Jesus Christ. Welcome dito sa ating live Facebook joiners, Facebook viewers, and YouTube viewers. Ngayon ay Lunes ng umaga. Praise the Lord. At Lunes ng umaga ngayon, mga ka-Team Jesus. June 16, 2025. Praise God sa kanyang kabutihan. At tayo ay muling nandito upang atin siyang
purihin ang ating Diyos, ang ating Hari, ang ating tagapagligtas na si Panginoong Kristo ay ating ipakilala sa sanlibutan. Oh, hallelujah! So ito si Tita Vets, ang lingkod ng ating Panginoong Jesus. So tayo ay magpuri sa ating Panginoong Jesus, mga kapatid Jesus. Magpuri tayo. Hallelujah. God is good all the time. So, magpuri tayo. Ready na ba kayo sa pagpupuri natin sa ating Panginoong Jesus? Yan. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa Kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Palakpak, palakpak para sa ating Diyos na buhay. Palakpak para kay Panginoong Jesucristo. O hallelujah. Hallelujah. Bigay natin ang pinakamataas na uri ng palakpak. Standing ovation na palakpak, mga kating Jesus, para sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat siya'y nararapat na ibigyan natin ng palakpak. The King is in the room. The King is in our midst. The King, our Lord Jesus Christ is here in this congregation, in this gathering.
In the name of Jesus. Oh, hallelujah. Yes. Yes, Lord Jesus. Salamat po. Salamat po sa pagkakataon na kami ay makapagpupuri sa Diyos Ama at makilala ang iyong pangalan. Ang iyong pangalan, ang iyong pangalan at ang pagdeklara na ikaw ang hari, ikaw ang aming Diyos, ang aming tagapagligtas, Panginoon Kristo. Maraming salamat po sa kalakasan ng aming pangangatawan. Maraming salamat sa pag-heal mo, pagpapagaling mo sa aming mga sakit, sa anong pamang mga sakit na aming naranasan. Maraming salamat po sapagkat your grace is sufficient enough for us, Father God, in the name of Jesus. Maraming salamat po. Yes, nagpapakumbaba kami sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Linisin mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, gawin mo kami karapat-dapat sa iyong presensya. At dinideklara din namin ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin, Panginoon, na ikaw po ang magpapatawad sa kanila at magtatagpo sa kanila na sa ganoon ay malaman nila, makilala kanila at magkaroon din sila ng personal na relasyon sa iyo, Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father God, in the name of Jesus. Yes, we welcome your Holy Spirit in our midst. Na sinasabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So kami po ay naniniwala ang iyong banal na Espiritu ay nandito as we welcome Him in our midst. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. Lord Jesus, Holy Spirit, sinasama ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kayo sa bawat isa. Ano man po ang aming mga emptiness, ano man po ang aming mga kakulangan, ano man po ang aming mga katanungan, ikaw po ang magbubuo, ikaw po ang magkompleto sa aming mga nasa isipan namin, aming mga pagdadalawang isip, aming mga katanungan. Holy Spirit, be with us. Buksan mo ang aming mga isipan, mangusap po kayo, magsalita po kayo, nang sa ganun ay mas lalo pa namin mapatatag ang aming pananampalataya at Panginoon Kristo, masunod namin ang kalooban ng Diyos Ama. O hallelujah. Dinideklara namin ng live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus, at itago mo po, Panginoon Kristo, sa iyong cross ang iyong lingkod, nang sa ganun hindi po ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang Diyos Ama, ang kanyang kabutihan, ang kanyang kagalingan na walang hanggan. Oh, hallelujah. In Jesus' name we pray. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama, sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu.
Amen! Praise God! Panibagong umaga na naman na tayo ay makinig, matuto sa salita ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya asa na ang inyong mga Biblia, mga katim Jesus. The Biblia, ito ang batayan. Ang Biblia, ang tinatawag nating ang ating Biblia. Ito ang ating gabay tungo sa tagumpay, ang Biblia, mga katim Jesus. Okay, so 6:14. So noong nakaraang Sabado, ang tinuruan tayo ng banal na espiritu at ito ay sabihin nating perfect time sapagkat sa linggo ay ipinagdiriwang ng mundo ang mga tatay at ang mga parang mga tatay, mga stepfather, mga spiritual father at iba pa. Kaya si Tito Bryant ay sabi ko, Tito Bryant, Happy Father's Day sapagkat ikaw ay naging tatay, spiritual tatay sa Team Jesus. Oh, hallelujah. God is good. So, ang mga dapat mamuno, pinaalala sa atin na hindi mag-uumpisa ang isang ministry, hindi makapag-uumpisa ang isang ministry. Kahit yung babae ay desire man niya na makapagsilbi sa ating Panginoon. Subalit hindi siya pwedeng magsilbing mag-isa. So kailangan niya ng partner, kailangan niya ng yung ipapadalang lalaki ng Panginoon na pareho kayo ng desire na pagsilbihan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya si Tito Bryant ay pinadala ng Diyos, a man from the East, to fulfill my plan for me. So to fulfill my plan for you. Yun ang sabi ng Panginoong Diyos Ama doon sa Isaiah. Kaya sabi ko, sino kaya ito? Ayun, si Tito Bryant ang kanyang pinadala at ako ay masayang-masaya sapagkat na-fulfill ko ang aking desire na maging teacher pa rin, makapagtuturo pa rin ako, subalit hindi magtuturo doon sa publiko, yung publikong paaralan o kaya sa pribadong paaralan sa kolehiyo. Hindi ako magtuturo, kundi magtuturo ako sa salita ng Diyos kahit na wala akong sahod. At araw-araw, pero ang saya-saya ko na ako'y nagagamit ng ating Panginoong Jesucristo upang sa ganon ay maging kanyang boses. So ito ang, excuse me, ito yung fulfillment ng aking desire. To God be the glory. After 10 years, or maaaring sabihin natin after a long time, after 30 years, ayan, no? Ay pinulfill ng ating Panginoon. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa kung ano man ang desire natin para sa Panginoon. In His perfect time, it will come to pass. For He makes all things beautiful in His time. Kaya ito yung nagpapasaya sa akin na ako ay ginagamit ng ating Panginoon at nakapagtuturo pa rin ako. Ginagamit ng Diyos ang boses ko para sa kanyang kapurihan. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. So, yan ang fulfillment at ang kaligayahan ni Tita Vits, mga katim Jesus. So, dito na tayo, no, na mayroong purpose, mayroong halaga ang aking boses, ang pagtuturo na bakit ganito, bakit? Sapagkat may mga buhay na binabago ng ating Panginoong Jesucristo, may mga buhay na kinoconvict ng ating Panginoong Jesucristo na mabago sila at magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoong Sus. At yan kayo, mga katim Jesus. To God be the glory. Hallelujah. So dito tayo, ang mga tagapaglingkod sa iglesia. Okidoki, mga tagapaglingkod, 16:25. Ang mga tagapaglingkod sa iglesia, so ito na yung mga
servant leaders, no, yung maglilingkod, ano man ang iyong assignment diyan, ganito ganyan, kailangan mayroon ito ang requirement. Okay. Ayon dito sa 1 Timothy chapter 3 verses 8 to isama na natin tong ang hiwaga ng ating pananampalataya. Verses 8 to 16. Ayan. Ang mga tagapaglingkod sa iglesia. 1 Timothy chapter 3 verses 8 to 16. Okay, so basahin na natin. Asa na ang inyong mga Biblia? Ready, mga Biblia. Okay. Ganoon din naman ang mga tagapaglingkod sa iglesia. Kailangang kagalang-galang sila, tapat sa kanilang salita. Hindi lasinggo. Ayan na naman ang lasinggo. Sino kaya ang mga lasinggo dito at paulit-ulit na sinasabi ng banal na espiritu? O ating mga lalaking, mga kapatid na lalaki dyan, pinapaalala sa inyo ng banal na espiritu. Huwag nga tayong maglasing. Huwag nga kayong maglasing. Iwanan na ninyo yung mga pag-inom-inom ninyo ng mga alak na yan na nakakasira ng inyong liver. Sapagkat hindi kayo magagamit ng Diyos kung ganyan pa rin kayo. Okay. So, ano sabi dito? Hindi lasinggo at hindi sakim. Kailangang iingatan nila ng may malinis na konsensya ang ipinapahayag sa katotohanan tungkol sa pananampalataya kay Kristo. Kailangan ding musubok muna sila at kung mapatunayang karapat-dapat, hayaan silang makapaglingkod. Kailangan kagalang-galang din ang mga asawa nila. Ayan. Hindi mapanira sa kapwa. Oo, mga babae. Ay, mapanira sa kapwa. Marunong magpigil sa sarili at maaasahan sa lahat ng bagay. Dapat iisa lang ang asawa ng mga tagapaglingkod at mahusay mamahala ng kanilang pamilya. Ang mga naglilingkod ng mabuti ay iginagalang ng mga tao at hindi na natatakot magsalita tungkol sa pananampalataya nila kay Kristo Jesus. Ang hiwaga ng ating pananampalataya. Kahit na inaasahan kong makapunta riyan sa inyo na lalong madaling panahon, isinulat ko pa rin ang tagubiling ito para kung sakaling maantala ako, alam mo na kung ano ang dapat ugaliin ng mga mananampalataya bilang pamilya ng Diyos. Tayong mga mananampalataya, ang iglesia ng buhay na Diyos, ang haligi at saliga ng katotohanan, tunay na napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Nagpakita siya bilang tao, pinatutuhanan ng banal na espiritu na siya'y matuwid. Nakita siya ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, pinaniniwalaan ng mundo, at dinala sa langit. Hallelujah. No? So, thank you Holy Spirit sa iyong mga salita sa araw na ito. Gabayan mo po ang bawat isa. Mangusap po kayo sa amin, Lord. Jesus, hallelujah. At na ito po ay aming maging gabay at ihanda mo ang bawat isa sa anuman pong katawagan na inyong ibinibigay, na inyong ibibigay sa amin, Lord, sa iyong ministry, sa Team Jesus. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Ayan. So, pag-usapan na natin ang tungkol sa mga tagapaglingkod ng katawan ni Kristo. So, sino-sino sa inyo rito ang mayroong desire na maglingkod sa body of Christ, sa ministry ng ating Panginoong Hesukristo? So, tayo dapat ay maging karapat-dapat sa Kanya at ayon dito sa salita ng Diyos, no?
kung gusto nating maglingkod sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng ministry, sapagkat tayo mga ka-Team Jesus ay inihahanda ng ating Panginoong Jesucristo, no, ng banal na Espiritu sa kanyang ministry. Hanggat hindi tayo handa, hanggat hindi handa ang mga kapatid natin diyan sa chapter na yan, ay hindi magbubukas ang banal na Espiritu ng kanyang ministry. Subalit kung handa na tayo, handa na kayo dyan, mayroong tatayo upang buksan. At nag-usap kami kahapon o nung last Saturday, ay nireveal ng Holy Spirit sa atin na mag-uumpisa na ang Team Jesus House of Shelter, Healing, and Refuge. Ayan, kasi kinausap ko si Tito Brian, sabi ko, Tito Brian, nag-reveal ang Holy Spirit na ang Team Jesus Ministry, yung kanyang ministry, ay sa bawat chapter ay magbubukas ng isang shelter. Ang tatawagin nyo ng Team Jesus House of Refuge or House of Shelter. Shelter, home. Sabi niya, yes, praise God. Yan ang nireveal ng Holy Spirit sa akin. Yan ang ipinakita ng Holy Spirit sa akin. Hallelujah. Amen. O see? So bago pa man nireveal ng Holy Spirit dito sa atin, dahil tayo nga ay nag-aaral sa kanyang salita at hinuhubog tayo ng banal na Espiritu para sa kanyang ministry. Hindi lang tayo tagapakinig, mga ka-Team Jesus. Mayroon tayong katawagan. Bawat isa sa atin ay may katawagan. So, ang sabi ni Tito Brian, TS, pinarating na yan ng Holy Spirit sa akin. Hallelujah. Pinarating na ng Holy Spirit sa kanya ahead of time. Sabi niya, nire-reveal na yan ng Holy Spirit sa akin when I pray by myself, yung nagme-meditate siya, mayroon din siyang sariling meditation, no? Ay ni-reveal na. So dapat ang ating mga kapatid na mga lalaki, kung sino man ang tatawagin ng banal na Espiritu na mag-lead sa kanyang ministry, no? Ay kailangan na mag-focus tayo sa Panginoong Jesucristo at iwanan natin ang anumang mga bisyo. Iwanan ninyo kung ano man ang inyong mga bisyo. Ang paglalasing ang sinasabi dyan, no? Kasi, yun na nga, at mag-meditate kayo, mga lalaki, sa Word of God. Hindi lang sapat na nandito kayo nakikinig, kundi magkaroon kayo ng personal na meditation sa ating Panginoong Jesucristo, sa banal na Espiritu. Maring balikan yung pinag-uusapan natin, magkaroon kayo meditation, saang banda ako, kinakausap mo banal na Espiritu. Ako ba ay may katawagan? Anong parte ako ng katawan mo, Panginoong Jesucristo, na kailangang gampanan ko ito ng maging nakagalang-galang ako, respeto ako sa aking kapwa, lalo na sa aking kapwa mananampalataya. So, ipinarating na ng banal na Espiritu sa kanya 2 weeks ago ang revelation na ginawa ng banal na Espiritu sa atin dito sa Bible Study Team Jesus, no? School of Faith, pinarating na. At sabi ng Holy Spirit doon sa kanya, it will be a house of refuge, o a house of healing, refuge, healing, and shelter. Na kung saan nandoon ang Holy Spirit kung kailangan nila ng sabihin nating shoulder to lean on, to cry on. Yun bang hindi nila kailangan ng material na tulong. Ang kailangan nila ay somebody to listen to sa kanilang mga sitwasyon. Kaya nga nagkakaroon ng mga tinatawag nating mga suicidal attempts, itong mga taong ito, itong mga batang ito, itong mga teenagers na ito, sapagkat walang nakikinig sa kanila. Ang kanilang mga magulang ay hindi sila pinasasalita.
ang kanilang mga magulang ay wala silang panahon upang makinig sa kanilang mga anak. Kahapon ay pinapanood namin yung Cornerstone maging kay Pastor Jeremiah, yung pagiging magulang, yung pagiging parents, yung pagiging ama. So kung ang isang ama ang kanyang ginagawa ay sa halip na siya ang makipag-usap sa kanyang mga anak, no? Ay ang gadgets ang nakikipag-usap sa kanyang mga anak, something is wrong with you as a father. Kailangan bilang ama ay makontrol mo ang paggamit ng mga anak mo ng mga gadgets, lalo na kung kayo ay magkakasama sa hapagkainan. So kapag nasa hapagkainan kayo, no cellphone dapat, mga ka-Team Jesus. Kung mayroon man ay mag-picture yon, pagkatapos nyon set aside, parang kami ni Tito Brian, kunan mo na namin ng picture yung pagkain para sa ganoon ay pagkatapos nun ay ma-set aside na namin ang aming mga cellphone. At habang kami ay kumakain, habang kami nagpe-pray kami, tapos kami kumakain, ay nagkakaroon kami ng conversation. Pinag-uusapan namin ng tungkol sa ministry, ganito, ganyan, ganon, no? So, ganyan ang dapat nating gawin. Mga ama, kayo dapat ang tumayo sa inyong mga anak at kayo dapat ang magdisiplina kasama ng inyong mga asawang babae. So, kapag tayo ay nasa hapagkainan, irespeto natin ang pagkain at ang ating fellowship. Kaya nga tinatawag na fellowship kapag tayo ay magkakasama. So, hindi yung dala-dala ng mga anak nyo, yung mga iPad nila, yung mga tablet nila, cellphone nila, habang kumakain. Nandyan, no? Ang daming mga reels dyan sa Facebook na habang kumakain. Kaya, ang nangyayari daw ay iba ang nilalagay nila sa kanilang plato, ganyan. So, yun din ang nakakain nila. At ano ba to, Bakit hindi tumitingin sa pagkain? Ang tinitingnan ay ang kanilang gadget. So, kailangan nating ituro sa mga bata na pagdating sa pagkain, iset aside ninyo ang inyong gadgets sapagkat hindi lahat ng pagkakataon na maaring magkakasama-sama kayong lahat. Kaya let us value the time when we are together and when we have the time to be in unity. No, in one time, in one fellowship, na nagkakain tayo, na nag-uusap tayo, so magkaroon tayo ng eye contact, hindi naman, ganyan, cellphone ka pa rin. So yan dapat ang inyong sasabihin sa inyong mga anak. Hindi yung pababayaan lang yung mga anak, nandiyan na yung pagkain sa pagkainan, kahit nagsi-cellphone pa rin. No, mga ka-Team Jesus. Kailangan na madisiplina ang mga anak. Sabi dito, paano tayo makapagsilbi sa ating Panginoong Hesukristo? Sa mga ama, kayo ang tatayo. Mahalaga kayo sa pamilya. Hindi pwede na sino-sino ang mga anak ninyo ang maglilid sa inyo. Ang inyong asawang babae ang maglilid sa inyo. Kayo, mga asawang lalaki, ang tinatawag ng ating Panginoong Hesukristo upang pamahalaan ang inyong mga pamilya. So, kagaya kay Tito Brian, Tito Brian, ganito, ganyan. So, sabi niya, yan ang gagawin natin. Yan ang nire-reveal ng Holy Spirit as the Holy Spirit leads and as He provides. So, hanggat walang tatayo diyan sa mga chapter na yan, sa ministry ng ating Panginoong Jesucristo sa inyong mga lugar, na isang ama o isang pamilya, ay hindi mangyayari ang House of Refuge, sapagkat yun ang nakasaad dito sa salita ng Diyos. So mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa at irespeto ninyo kagaya ng pagmamahal ni Panginoong Hesukristo sa church.
sa church. Ang church ay ang body of Christ na kung saan dahil sa pagmamahal ni Panginoong Hesukristo ay kanyang sinakripisyo ang kanyang buhay para sa body of Christ. So ganoon din dapat ang gagawin ng mga asawang lalaki na mahalin nila ang kanilang mga asawang babae kagaya ng pagmamahal ni Panginoong Kristo sa church. Oh. So kung tingnan ninyo ang pagmamahal ni Panginoong Kristo sa atin, we are the church. Tayo ang iglesia. Hindi ang iglesia ni Kristo, ang sabihin natin na sila lamang ang mailigtas. No. Ang iglesia ni Kristo ay tayo. Tayo ang iglesia ni Kristo. We are the church of Christ. Ang mananampalataya, ang simbahan. No? Ang iglesia ni Kristo. Hallelujah. So, ayan o mga ka-Team Jesus. Sabi dito, kagalang-galang sila tapat sa kanilang salita, hindi lasinggo. Ayan, hindi lasinggo yan mga lalaki nating mga kapatid. So, pinaalala sa inyo yan. Minsan ay may mga umpok-umpukan dyan, kahit doon sa mga party-party, yung kapatid mo, nanay mo, may birthday, yung ganito, ganyan. Hindi talaga nawawala yan na mayroon kayong pag-iinom-inom dyan ng mga kung ano-anong iniinom. Pwede yan, wala namang sinasabi na hindi kayo pwedeng uminom. Kaya lang, huwag kayong magpakalasing. Para bang respeto lang ba na, sige, inom ka muna. O kung pwede ninyong mahindian ang pag-inom ng mga alak, hindian ninyo. Mas mabuti pang kayo mga lalaki, magpakalasing kayo sa presensya ng banal na espiritu. Si Tito Brian, habang siya ay nagti-treatment, ang treatment niya bawat araw ay 3 hours, no? So 1 hour sa umaga, 2 hours sa gabi. So habang siya nagti-treatment 30 minutes, nanonood kami ng Jeremiah. Kung sa umaga, halimbawa ngayon nagti-treatment na siya, ngayon gising na siya, ay ang kanyang cellphone ay nakabukas yan, at ang nakabukas doon ay ang music niya ay ang pagpupuri sa ating Panginoong Jesucristo. So, sa halip na ang panoorin natin ay mga kung ano-ano na lang, makinig tayo sa salita ng Diyos. Makinig tayo sa pagpupuri, sa awiting bakalangit, mga ka-Team Jesus. Nang sa ganoon ay tayo ay malasing sa presensya ng banal na Espiritu. Malasing tayo sa presensya ng banal na Espiritu. So kung maaring iwasan ninyo ang pag-inom ng mga alak, thank you, but I am good. Tubig lang ako, sapat na. No? Iwasan natin yun, mga ka-Team Jesus, sapagkat ito'y hindi nakakabuti sa katawan, at ito'y nakasaado, hindi lasinggo, at hindi rin sakim. Yung mga makasarili na yan, yung mga sakim na yan, yung walang ibang iniisip kundi ang kanilang mga sarili, sila ay disqualified sa pagsisilbi sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinasabi nito, kailangang iniingatan nila ng may malinis na konsensya ang ipinahahayag na katotohanan tungkol sa pananampalataya kay Kristo. Kailangan ding masubok muna sila, at kung mapatunayang karapat-dapat, hayaan silang makapaglingkod. So kaya nga mayroong pang test, mga ka-Team Jesus. So kailangan ang kanilang mga konsensya ay malinis at wala silang ginawang masama. Okay? Kailangan ding masubok muna. Kailangan i-test pa ang inyong katapatan sa ating Panginoong Jesucristo. At kung kayo'y mapatunayan na karapat-dapat, yan, makapaglingkod kayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kailangan kagalang-galang din ang mga asawa nila. So, yung mga asawa ng ating mga kapatid ay kailangan maging kagalang-galang. Hindi mapanira sa kapwa. Marunong magpigil sa sarili at maaasahan sa lahat ng bagay.
So, marunong magpigil. So, yung self-control natin, mga babae, self-control. Yan, no? At maaasahan sa lahat ng bagay. Kaya, ito ang mga requirements na paano ba natin ito magawa? Ay, ang hirap naman na magsilbi sa ating Panginoon. Of course, hindi madali na magsilbi kay Panginoong Jesucristo. Hindi sa yon ang pagsunod kang Kristo. Tayo, na mga mananampalataya ni Panginoong Jesucristo, hindi lang tayo hanggang tagapakinig. We are the workers. Workers ang tawag doon dahil tayo ang manggagawa. Paano tayo magbubunga? Paano tayo matututo sa salita ng Diyos? Paano tayo magagamit sa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo? Kung hanggang tagapakinig tayo at wala tayong kilos, wala tayong sinasagawang trabaho. Ayan, no? At dapat, iisa lang ang mga asawa ng tagapaglingkod. Dapat isa lang ang asawa ng mga tagapaglingkod, mahusay, mamahala ng kanilang pamilya. Ayan pa rin, ang mga lalaki pa rin ang binibigyang pansin na kayo dapat mga lalaki ay mahusay na tagapamahala ng inyong pamilya. Ang mga naglilingkod ng mabuti ay iginagalang ng tao at hindi natatakot. Ayan, iginagalang sila sa lipunan at hindi sila natatakot na ibahagi ang mabuting balita. Ang sabi dito, tungkol sa pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. So yan ang ating mga ipinagdasal sapagkat hanggat walang tatayo na isang kapatid na lalaki kasama ang kanyang pamilya sa isang chapter na yan ay hindi tayo pwedeng mag-umpisa sa ministry ng ating Panginoon dyan na yung the House of Refuge, Healing, and Shelter. So, kung may mga nangangailangan ng tulong, kung may nangangailangan ng lugar na pwedeng matulugan sapagkat ganito, punta kayo sa House of Shelter. So, yung House of Shelter na yan, Refuge, Healing, and Shelter, ay i-equip yan ng banal na espiritu ng mga gadgets, ng mga gamit. Halimbawa, mga double deck na mga higaan. Ayan, yung mga beddings dyan, mga ganito, no? I-equip yung kusina para sa ganoon ay yung pupunta doon na walang makain ay pwedeng magluto dyan sa kusina na yan at na kung saan ay pwedeng pakainin itong mga taong itong nangangailangan, itong mga taong itong nagugutom, at ang mga taong ito na talagang nakatira sa lansangan at wala talaga silang ligo sa loob ng maraming taon, maraming buwan kaya or what. So dito yung sa House of Refuge na yan, doon sila papuntahin, makapagligo sila, mayroong damit na pwede nilang suotin, mabigyan sila ng damit, no? So, yan mga yan. Tapos, ang mga buhok nila ay ipa-haircut yung mga buhok na yan. Ang kanilang mga bangas ay palinisin. Ganon ang tinatawag nating House of Refuge. House of Healing, mga katimchisas. So, ganon yun. Kung kailangan nila ng prayer, mayroong somebody dito. Somebody. Kaya nga, ang sabi dito, ang mga asawang babae ng kapatid na yan, no? Ng isang asawang lalaki na yan ay maaasahan sa lahat ng bagay. Mga asawang babae, ang sabi dito, maaasahan sa lahat ng bagay. Kaya nga, bakit sinabi ito mga katimjisas? Sapagkat tayong mga babae, tayo ay multitasking tayo. Pwede natin gawin apat na gawain sa isang pagkakataon. Halimbawa ako rito, no? Naglalaba ako, naglagay ng mga labahin sa washing machine. Samantalang ako ay nagluluto. At ako naman ay naghuhugas ng mga pinggan. Ayan. At ako naman
ay nakikinig sa salita ng Diyos. Ganon yun, mga ka-Team Jesus. Multitasking ang mga babae. Subalit ang mga lalaki, hindi yan sila multitasking. Kaya wag ninyong sabihin sa mga lalaki ninyo, sa mga asawa ninyong lalaki na, ano ka ba naman, grabe, hindi mo mamagawa yan. Isang ano lang, ako ang dami kong ginagawa sa isang pagkakataon. Huwag nating ikumpara ang mga lalaki sa mga babae, mga ka-Team Jesus. Sapagkat ang lalaki ay hindi nila kaya ang multitasking. Sila ay ganito lang yan, isa lang yan sila, one at a time. Ganon lang yan sila. Ang karakter ng mga lalaki. Ha? Ang mga babae, we are multitasking tayo mga babae. Pero ang mga lalaki, no. Focus lang yan sila sa isa. Pag driving. Pag salita ng Diyos. Pag ganito. Yan. Hindi yan sila pwedeng mag-isip ng ganito, at the same time magganyan, at the same time magganito. No. So, kaya nga, ang sabi dito, maaasahan sa lahat ng bagay. Tayo yan, mga babae. Maaasahan tayo sa lahat ng bagay. Tayo ang susuporta sa kanila, sa ating mga asawang lalaki, sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat tayo ay multitasking. Pwede nating magawa sabay-sabay yung ating mga ginagawa. Nagluluto, samantalang ito'y nagwawalis, nagmamap, yan, nagluluto, okay? Nakikinig sa salita ng Diyos, nanonood sa Bible study. Pero mga ka-Team Jesus, kapag tayo ay nagba-Bible study, hindi tayo pwedeng mag-multitasking sa Bible study. Bakit? Kailangan ito ng focus Kailangan talagang nakikinig tayo, kailangan talagang nandito yung ating Bible, nilalagyan natin ng mga linya-linya, mga oras, kailangan ng ating journal para masulat natin ganyan, madali na lang nating mabalikan ang mensahe na isiparating ng Banal na Espiritu sa atin. Kaya nga, binibigay natin ang oras na ito para kay Panginoong Jesucristo. So, iba naman yung, hindi ka naman kailangan mag-isip ng kung ano-ano dyan, mag-reflection ka. Kung ikaw ay maglalaba, kung mayroon ka namang washing machine, ilagay mo yung ang mga labahin sa washing machine, okay? Iset mo na yan, 1 hour yan, kaya pwede ka na rito magluto, ayan, nagluto ka, sige, luto, pagkatapos ng luto, o dito naman, nandiyan, nagluluto ka, dito ka naman sa kusina, naglilinis, yung mga dumi mo, yung kalat mo sa pagluluto mo, hala, ilinisin mo na yan, ganyan, pagkatapos magwalis, o yung 1 hour na yan, wala pa, hindi pa tapos. Ganon yun, mga ka-Team Jesus, hindi pwedeng, habang ikaw ay, halimbawa, nagwa-washing machine, anong ginagawa mo? Naglalaba, naghihintay ako sa washing machine na matapos yung nakaupo ka lang at check ang cellphone. Nanonood ka lang ng ganyan. Hindi yun ganon ang mga babae. Ang mga babae, habang naglalaba yan dyan, may sinalang dyan sa washing machine, nagluluto, ganyan, okay? Nakasalang na yung kanyang sinasaing, ang pinapalambot na niya yung kanyang nilulutong karne, manok, isda, whatsoever. Siya naman, dito naman siya sa kanyang kusina, hinuhugasan ang mga plato, nililinis ang kusina, ganyan, tinatanggal. Hindi yung habang nagluluto lang, tapos cellphone, check. Ang gulo-gulo ng kanyang bahay, ang gulo-gulo ng kanyang kusina, ang daming alikabok, ang daming dumi dyan sa sahig. Hindi man ang makawalis, hindi man ang makamap. No? So yun mga ka-Team Jesus ang sinasabi dito, maaasahan sa lahat ng bagay. Tayo mga ka-Team Jesus, mga babae, mga asawang babae, we are job of all trade, master of none. Ang mga babae ay job of all trade, master of none. Pwede nga tayo magpanday. Ako lang magpanday-panday doon sa garden. Hindi ko na sinatawag si Tito Bryant. Holy Spirit, tulungan mo ako. Panday-panday lang ako para maayos yung garden. Ganun ba?
at kung ano pa mang mga bagay, mga ka-Team Jesus. So, yan ang sinasabi dito. Okay? At ang sinabi dito sa ang hiwaga ng ating pananampalataya, anong sabi dito? Tayong mga mananampalataya, yan ay nasa 15. Tayong mga mananampalataya, ang iglesia ng buhay na Diyos. Hallelujah. So, I see, yan ang sabi natin, tayo, ang haligi at saligan ng katotohanan. Ang haligi at saligan ng katotohanan, tayo ang iglesia ni Kristo. Tayo ang ating katawan, ang iglesia ni Kristo, hindi ang gusali, hindi ang isang relihiyon, kundi tayo na mananampalataya ni Panginoong Jesucristo. Ang iglesia ni Kristo, I am the Church of Christ. Yan ang ibig sabihin ng iglesia ni Kristo. The Church of Christ. Ang iglesia ni Kristo na relihiyon, sinasabi nila na sila lang daw ang mailigtas. Hindi naman sinabi doon na sila lang daw ang mailigtas. Nandiyan sa John 3:16, yan ang ating pinagbabatayan. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo. Na kung sino man ang maniwala sa kanya ay hindi mamamatay kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang pangako. Hindi naman sinabi na kung sino man ang magpasakop sa iglesia ni Kristo ay hindi mamamatay kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung sino man ang magpasakop sa relihiyong iglesia ni Kristo ay hindi mamamatay kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi man sinabi doon sa salita ng Diyos dyan, sino man ang maniniwala sa Kanya. So, yun yung faith mo, yung pananampalataya mo, naniniwala ka kahit na hindi mo nakikita. That is what we call faith. Ang sabi dito, ang hiwaga ng ating pananampalataya. Nagpakita siya bilang tao. So, ito si Panginoong Jesucristo. Pinatutuhanan ng banal na espiritu na siya'y matuwid. Nakita siya ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, pinaniniwalaan ng mundo, at dinala sa langit. Hallelujah. To God be the glory. Salamat, Holy Spirit. So, ganun mga ka-Team Jesus. Tayo ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. We are the Church of Christ. Kaya nga, pangalagaan natin ang ating mga katawan nang sa ganoon ay hindi tayo magkasakit. Sapagkat oras na tayo ay magkasakit, oras na tayo ay magkasakit, hindi na tayo magagamit ng ating Panginoong Jesucristo. So, kailangan alagaan araw-araw. Magkaroon tayo ng mabuting disposisyon. Araw-araw, magkaroon tayo ng galak sa mga puso natin. Araw-araw ay kumilos tayo. Araw-araw ay mag-exercise tayo. Mag-stretching tayo. Ayan, ang aking balakang. Ito, dito, masakit. Ang masakit yan sa prolong na pag-upo, sa opisina, mga ka-Team Jesus. Kaya kailangan stretch, para sa ganoon ay hindi tayo magkasakit. At palagi nating i-confess, palagi nating ideklara ang kagalingan ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay, sapagkat He is our healer. Na tulungan mo kami, Panginoong Hesus. Ano man po yung bakit masakit yung dito ko, bakit anong dapat kong gawin, bakit ganito masakit ang ulo ko, at baka palagi kayong nalalapasan ng pagkain ninyo diyan. So kaya as much as possible, huwag tayong mag-fasting ng breakfast para sa ganoon ay hindi masira ang ating liver. So mag-fasting tayo ng lunch o kaya dinner,
Sabi ayoko nga sa dinner dahil ang dinner ay ganun din naman yan pag sa breakfast. At least, kung sa dinner tayo mag-fasting, mga ka-Team Jesus, ito'y makakatulong sa ating katawan upang maging malusog siya. Kasi sa gabi talaga, hindi na kailangan kumain sa gabi. Kaya ako sa gabi, ay sinasanay ko na yung sarili ko na kumakain man ako, ang kinakain ko na lang ay gulay, yung salad ba. Nilagyan ko ng ang mga gulay, mga ka-Team Jesus, hindi yan pwedeng kainin natin na wala siyang oil. Wala siyang oil. Kaya nga pwede nating lagyan yan siya ng olive oil, pwedeng lagyan siya ng coconut oil. Importante may oil ang gulay pag kinakain natin ng hilaw. No? So, kailangan meron siyang oil kasi alam na natin na pag uminom tayo ng tubig pagkatapos natin kumain ng mga gulay, no? Kung walang, alimbawa, mayonnaise na kaunti o kaya vinegar at oil, yung mga gulay na yun, useless, hindi yun magagamit sa ating katawan, yung kanyang mga vitamins, kasi matutunaw yan ng tubig. So, kailangan, kung tayo kakain, mayroon tayong, yung oil, lagyan natin ng oil. Kahit wala tayong olive oil, di coconut oil, yun, ang prinsipyo dyan sa pagkain ng mga gulay na sariwa. So, yun mo, para alagaan natin ang ating mga sarili at magamit tayo. So, tayo mga babae, multitasking tayo. Kaya ipagdasal natin yung ating mga asawang lalaki na patuloy silang katagpuin ng ating Panginoong Jesucristo. In God's perfect time, ay tatayuan nila ang kanilang pananampalataya. At kung sila man ay tinawag ng ating Panginoong Jesucristo upang pamunuan ang kanyang ministry, ang Team Jesus, the House of Refuge, Healing, and Shelter, ay mangyayari yan. Kasi yun ang sabi ng Holy Spirit, hanggat walang lalaking may asawa na buo ang kanyang pamilya, na natatayo diyan sa lugar na yan, hindi mangyayari yung House of Refuge. Hindi mangyayari. No? So, kung tayo mga ka-Team Jesus, kung mayroon tayong kinonvict tayo ng banal na espiritu, mayroon tayong pinakita ng banal na espiritu sa atin kasi yung totoong relihiyon natin ay ang pag-alaga sa mga wala ng mga magulang or orphans, ang pag-alaga, ang pagkalinga sa mga widow o wala ng mga balo, ang pag-alaga sa mga matatanda na wala ng mga pamilya, wala nang aalaga, o ang pagtulong sa mga sobrang hirap sa buhay. No? Kung pinakita ng Diyos yan sa'yo, mga ka-Team Jesus, kasi yan ang tinatawag natin. One-on-one kasi yan one-on-one yan. Sa makatuwid, ipagdasal ninyo yan. At kung ang conviction ng Holy Spirit sa inyo ay matindi, na tulungan itong kapatid na ito, tulungan itong matanda na ito, itong balo na ito, itong lalaking ito, itong mga batang ito, ipagdasal ninyo yan at you message to us directly. Ikaw mismo ang mag-message. Ikaw mismo ang mag-message sa amin. Kasi ikaw ang kinonvict ng Holy Spirit Hindi ang iyong asawang babae. Kasi, pero ang 12 ko, Tito Brian, nireveal ng Holy Spirit, yung tungkol ba sa kung sino yung mga may nakikita sa pinabuksan ng Holy Spirit yung mga isipan nila, mga puso nila na may ganitong sitwasyon, ganyan, no? At gustong tulungan, anong gagawin natin dyan, Tito Brian? Ganyan. Pero kung kinonvict siya ng Holy Spirit na tulungan itong taong ito, ipagdasal niya kung sa anong paraan mamakatulong siya. At kung sa anong paraan
na makatulong ang ministry, ang Team Jesus, sa pamamagitan niya. Okay, so, kailangan siya mismong makipag-usap directly sa atin, sa amin, para mapagdasal. Okay. So, yan dapat ang gawin natin, mga ka-Team Jesus. There's no third party, second party, fourth party na magsasabi sa amin na si ganito kasi ganito, ganyan, si ganito, ganyan. No. Ikaw mismo. Sapagkat ikaw ang kinonvict ng Holy Spirit eh. Ikaw ang kinonvict ng Holy Spirit. So, mag-message ka. Kumuha ka ng picture doon sa mga taong ito. At ipagdasal natin. Kasi ikaw ang kinakausap. Ikaw ang pinakita ng Holy Spirit sa'yo. Binuksan ng Holy Spirit yung mata mo para sa pangangailangan ng taong ito. Sa makatuwid, ikaw ang magdidesisyon yan. Ikaw ang makikipag-usap sa Diyos. Holy Spirit, here I am, send me. Sa paanong paraan na ako ay iyong magamit sa taong yan, sa pamilyang yan, sa kapatid na yan, sa mga batang ito na wala ng mga magulang. No, sa balo na ito. So kung balong babae, dapat na babae rin na kapatid, ikaw babae ka, babae sa babae tayo. Lalaki sa lalaki. Hindi yung balo, ang lalaki ang no, hindi. Para ma-avoid natin yung temptation. Magiging ano yan eh, yung tukso yan eh. Mag-transfer of emotion ang mangyayari dyan. Paano kung ang nagminister ay may asawa? Buti na lang kung ang nagminister ay single. Single na babae, single na lalaki, at nagka-developan silang dalawa, walang problema yan. Kung ang nagminister, kung ang nagtulong, kung ang nandoon, nagbahagi salita ng Diyos, nag-comfort, ay may asawang lalaki, ang kanyang kinocomfort ay lalaki, balong lalaki, magka-developan, magkaroon na ng kahiwalayan. No, hindi yun ang kalooban ng Diyos. No? Oh, hallelujah, Father God. In the name of Jesus, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Maraming salamat, Banal na Espiritu. At ipinarating mo sa bawat isa ang mensahe mo ngayon. To God be the glory and honor. Kami, ang templo ng Banal na Espiritu. Kami, ang simbahan, ang iglesia ni Kristo, ang aming mga katawan, nandito sa puso namin ang Banal na Espiritu na siyang gumagabay. Tapos na namin nasunod ang kalooban mo ba na Panginoong Kristo, kami po ay nagpabaptismo na sa tubig. Nandito kami. Tulungan mo ang bawat isa, lalo na ang aming mga kapatid na mga lalaki at ang kanilang mga pamilya. Sino-sino man po ang inyong tinatawag para pangunahan, para pamahalaan ang iyong ministry sa bawat lugar na kung saan nasan sila, Panginoon. Ihanda mo po sila, Panginoon Diyos. Patatagin mo ang kanilang mga pananampalataya, maging ang kanilang mga asawang babae, upang makapagsuporta sa kanilang katawagan. Upang sa halip na sila ay i-oppose, negative ang pagtanggap, hindi na ang mga asawang babae ang susuporta sa kanila, ang magiging prayer warriors nila, Panginoon. Oh, hallelujah. Hallelujah. Lord, nandito kami. Ano man po ang iyong kalooban, Father God, masunod ang iyong kalooban dito sa lupa para lang sa langit. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Alam namin na bawat isa ay mayroong katawagan. Kaya ikaw po ang bahala sa aming mga buhay. Reveal it to us as we continue to meditate your word. Bigyan mo kami ng kauhawan. Bigyan mo kami ng oras. Kahit ilang minuto, 5 minutes, 10 minutes, na makipag-usap sa iyo, na i-meditate ang iyong salita, na ito ang gusto mong mangyari sa buhay ko. Panginoon, reveal it to me. Andito ako habang ako ay buhay, habang ako ay gising, habang ako sa bawat araw ako ay nagigising.
Panginoon, ito po ay isang malaking pribilehiyo na magamit mo ang buhay ko. Yeah, Lord, reveal it to your children. Reveal it to your ministry. Kung sino man po ang iyong mga kaanakan na inyong piliin upang magpamahala sa bawat chapter na maumpisahan ang iyong ministry, ang iyong house of refuge, healing and shelter. Father God, let it happen. Let it come to pass for your purpose and your glory. Oh, hallelujah. Yes, Lord, bawat isa ay mayroong katuwang. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging kagamit-gamit ang aming mga buhay para sa iyo. Walang halaga, walang kabuluhan ang buhay. Ayun naman ang aming mga tagumpay, mga trabaho at iba. Kung hindi ito namin isinasagawa para sa iyo. Ikaw ang dahilan, Panginoon sa Kristo. Ikaw. At walang iba. O hallelujah. Thank you, Father God, for you are good at all time. Maraming salamat po, Lord. Dinideklara namin ang iyong mga pagpapala sa iyong mga kaanakan. Ang iyong mga anak na nagbibigay ng oras at panahon upang ikaw ay pakinggan. Bless them. Bless the works of their hands. Pour out your blessings upon their home, Father God. In the name of Jesus. At pinagkiniklaim namin ang mga asawang lalaki ng aming mga kapatid na nandito na mga asawang babae, Father God. We are claiming them for you in the name of Jesus. That in your perfect time, Father God, katagpuin mo po sila. At sabay-sabay sila ng kanilang mga asawang babae na makinig sa mga salita, na magsamba sa iyo, na magsilbi sa iyo bilang mga manggagawa mo, Panginoong Jesus. O hallelujah. Patnubayan mo po ang mga bata, ang kanilang mga anak, Lord, ang aming mga anak na mag-uumpisa na naman sa kanilang mga pag-aaral sa taong 2025, 2026. Panginoong Jesus, ikaw po ang gagabay sa bawat isang mga anak. Ikaw po ang gagabay sa kanilang mga isipan, sa kanilang mga puso. Lord, ingatan mo po ang bawat anak ng iyong mga kaanakan, ng mga nandito ngayon na nakikinig sa mga salita, Panginoon. Ingatan mo po ang kanilang mga anak. Ingatan mo po, alagaan mo po, bantayan mo po ng iyong billions of angels at gabayan mo po at bigyan mo, Banal na Espiritu, ng iyong wisdom, ng iyong katalinuhan, ng iyong kagalingan upang sila po ay mangunguna sa kanilang mga klase at makikita na sila ay mayroong Kristo sa kanilang mga puso. Oh, hallelujah. We are dedicating our children to you, Father God, for they are yours. They are yours, Father. In the name of Jesus and by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. Maraming salamat po sa katagumpayan ng iyong Bible study. Lahat ng ito ay aming pinansasalamatan at hinihiling sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. At lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Praise the Lord Jesus Christ. Ayan, mga katim Jesus. God bless us all and Jesus loves us. Kaya huwag kalimot, ang mga asawang babae, ang mga asawang lalaki, pamahalaan ninyo ng maayos ang inyong mga anak, ang inyong asawa, at kapag panahon ng pagkain, lahat dapat ay magkakasama-sama sa inyong table at magjo-join kayo, mag-fellowship kayo, ganito, ganyan. Mag-usap-usap kayo sa kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo sa mga buhay ninyo. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.